Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Sa pagkamatay ng Ateneo de Manila basketball athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa gitna ng kanilang training noong June 8 sa Aurora, nilabas ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang listahan ng mga taong nais nilang panagutin. Inirekomenda ng CIDG sa Department of Justice na sampahan ng reklamo ang nag-resign na head coach na si Tab Baldwin at 10 iba pang miyembro ng coaching staff, kabilang ang iba pang mga coach, mga student manager, physical therapist, at mga utility o ball boy. Ang inirekomendang asunto, paglabag sa Republic Act 11053 o ang Anti-Hazing Act of 2018. Sa Section 14A ng naturang batas, may pananagutang kriminal ang sino mang aktwal na nagplano o lumahok sa hazing kung nagresulta ito sa pagkamatay. Dati pong iniisip natin, ang hazing ay initiations lamang. Ngunit dito, ang team building at training ay nag-crossover papunta sa hazing. May 3 elementong bubuo sa Anti-Hazing Act. Una, physical o psychological suffering. The victims are exposed to hazardous open sea environment characterized by rip currents, strong waves, and varying sea depths. This one is very clear as there is the presence of death of 2 individuals. This is a clear case of physical suffering under the law. Pangalawa, ito ay prerequisite para matanggap o magpatuloy ang pagiging miyembro ng isang organisasyon. 20 athletes were present during the activity, but that only 17 would eventually be in that final list submitted to the UAAP. Meaning there would be 3 members eliminated, and it appears from the evidence gathered by the CIDG that this activity was made precisely to screen or as a requirement for entrance into that list. At pangatlo, ang pisikal na aktibidad na pinagawa sa mga student athletes. Itinuloy pa rin daw ang aktibidad kahit nagpahayagan 5 sa mga manlalaro na hindi sila marunong lumangoy. Tinanong niya ang mga players nila, sino ditong hindi marunong lumangoy? 5 ang nagsabi na hindi sila marunong. Nung nalaman niya na hindi marunong lumangoy, binigyan niya ng information kung paano mag-handle ng rip currents. Mahirap dito ang paano mo tuturuan ng hindi marunong lumangoy na mag-handle ng rip current. Ayon kay Secretary Remulla, maaari raw sanang naiwasan ang trahedya dahil lumalabas sa investigasyon ng CIDG na noong 2016 ay may kapareho na ring team building activity na nangyari na inorganisa si Baldwin para sa Ateneo Men's Basketball Team kung saan may muntikan na rin daw malunod. Binasa ni DILG Secretary John Vic Remulla ang kwento ng 2 dating miyembro ng Ateneo Blue Eagles. My teammates G-Boy Babylonia and Ike Chibuse nearly drowned at the seawater due to panic because G-Boy was unable to swim. I personally experienced an untoward incident to the point that I almost drowned and gave up. Biglang may natapakan siyang uneven surface at hinila siya at muntik siyang malunod. Sumisigaw siya ng tulong. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng mga pinasasampahan ng reklamo. Hindi rin daw inaalis ng mga investigador ang posibilidad na madagdagan ang ikakaso at makakasuhan sa insidente. Walang kasamang opisyal ng universidad sa rekomendasyon ng CIDG. Pero sabi rin ni Remulla na hindi pa sila tuluyang absuelto sa kaso. We are just looking into the criminal aspect. But definitely there will be civil liabilities of the Ateneo de Manila because of the deaths of the 2 individuals. Sinabi naman ni Ateneo de Manila University spokesperson Father R.B. Hizon, patuloy silang makikipagtulungan sa iba pang ahensyang nag-iimbestiga sa trahedya at kumpiyansa silang matitimbang ng patas ang lahat ng detalye ng insidente sa pamamagitan ng tamang proseso. Pinaninindigan din ng Ateneo ang commitment nito para isulong ang accountability at kapakanan ng kanilang mga estudyante habang patuloy na pinalalakas ang mga reformang ipinatutupad nila para hindi na maulit ang trahedya. Ayon naman kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., sinibak ang Provincial Director ng Aurora na si Police Colonel Percival Pineda. The Provincial Director of Aurora Province was relieved immediately after making statement and or concluding already that there's no cover-up or there's no walang nangyari na hindi maganda or foul play in that
fateful day of June 8. Okay? Dapat inimbestigahan lahat. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. 3 ang sugatan sa pagsalpok ng ambulansya sa isang SUV sa Quezon City. Ang ambulansya nahuli kam na dumire-diretso kahit nakastop ang traffic light. Nakatutok si James Agustin. Walang gaanong sasakyan na dumaraan sa intersection ng Quezon Avenue at Dituason Street sa Quezon City mag-2 sa madaling araw kanina. Masdan ng isang SUV na galing sa Dituason Street. Bigla itong sinalpok ng ambulansya na binabagtas naman ang westbound lane ng Quezon Avenue. Sa lakas ng impact tumagilid ang SUV. Bumangga sa Center Island ang ambulansya. Sa isa pang anggulo ng CCTV, kita na nakastop na ang traffic light sa westbound lane ng Quezon Avenue. Dire-diretso pa rin ang ambulansya na mabilis ang takbo. Nayupi ang harapang bahagi at nabasag ang windshield ng ambulansya. Kita rin ang pinsala sa driver side ng SUV. Sugatan ang 3 sakay ng ambulansya, kabilang ng 42 anyos sa driver at 2 niyang kasama. Ginamot sila ng mga rescuer. Ayon sa driver ng ambulansya, pauwi na sila sa Cavite matapos maghatid ng pasyente sa isang ospital sa Quezon City. Medyo mabilis ang pangyayari kasi bigla na siya sumulpot sa kanto. Kaya hindi na rin kinaya ng preno namin. Parang nablangko na rin kasi kami. Hindi naman napasin yung kung naka-stop ba o naka-go. Hindi naman nasugatan ng mag-asawang senior citizen na sakay ng tumagilid na SUV. Papunta na silang trabaho sa Cubao na mangyari ang aksidente. Hindi siya nakasirena. Hindi ko in-expect na dire-diretso siya. Sa tuli niya, tumatakbo siguro siya ng, sabihin natin, 60. Binangga niya kami nang hindi namin inaasahan. Kasi stop siya. Inimbestigahan ng QCPD Traffic Sector 1 ang nangyaring aksidente. Nag-uusap para magkabilang panig. James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Dinetalyo na ng mga otoridad ang mga nakuhanan ng mga CCTV sa paaralan sa Tacloban kung saan 3 ang nasawi sa pamamaril ng 2 estudyante. At mula pa rin doon, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Vicky, katatapos lang itong isinagawang candle lighting at misa kanina para sa 3 estudyanteng nagbuwis ng buhay sa nangyaring pamamaril dito sa San Jose National High School noong Lunes ng mga alumni nitong eskwelahan. Emosyonal ang ilan sa nangyari lalo pat masaya umano ang kanilang alaala nitong kanilang paaralan na ngayon ay napalitan ng matinding kalungkutan. Pero tulad ng tumama rito ang bagyong Yolanda, babangon daw sila mula sa trahedya. Samantala, binalikan Vicky ngayong araw ng mga investigador ang kuha ng CCTV nitong San Jose National High School para himayin ang iba pang detalye sa nangyaring pamamaril dito noong Lunes. Bahagi raw ito ng pagpapalakas nila ng ebidensya sa isinampang kaso sa 15 taong gulang na shooter at sa iba pang sasampahan ng kasong kriminal bunsod ng insidente. Mahigpit pa rin pinag-aaralan ng mga investigador ng Tacloban City Police ang CCTV na ito ng San Jose National High School. Pinayagan kaming kunan ng screen monitor ng kanilang CCTV, pero ang mismong kuha noong Lunes, mga investigador pa lang daw muna ang may access. 8 anggulo ang CCTV ng eskwelahan. Kita rito ang entrance, bahagi ng harapan ng main building at likurang bahagi kung saan nahuli ang 15 taong gulang na shooter. Nakunan daw ang pagpasok ng 2 minor de edad na suspect pero hindi na nakita ang kanilang aktual na pamamaril. Base sa report ng mga investigador, 21 basyo ng 9mm na baril ang kanilang na-recover. 16 naman ang live ammunition o mga hindi na iputok na bala. Isang spent case at 5 live ammunition naman ang nakita sa caliber 38 revolver na hawak ng kinasuhang minor de edad. Kanina, binalikan namin ang bahay ni alias Rod pero wala ang kanyang mga kaanak dito. Umalis daw ayon sa nagbabantay sa bahay. Patuloy naman ang psychological first aid para sa mga estudyante, guro at pati na sa mga magulang na nakaranas ng krimen noong Lunes. Takot, galit at pagkakonsensya ang lumalabas umano sa karamihan. Takot, pangamba, yung pag-aalala kung safe pa ba sila, kung ano pa ba ang magiging future nila? Galit sila, bakit nangyari to? Galit sila, meron yung iba guilty, bakit sila nabuhay? Oo, yung iba, lalo na yung mga best friends, yung mga close friends, yung mga namatay talagang andun yung guilt feeling sa kanila. Magiging mahaba umanong proseso ng paghilom, kaya naman ang mga guro na nakaranas din ng trauma, kailangan ding isailalim sa orientation
para maobserbahan ang kanilang mga estudyante kapag bumalik na sila sa eskwela. Ego-oriented sila about the red flags, yung mga signs, symptoms, para kung meron man silang makita, kasi hindi yan agad-agad ngayon makikita lahat. It will take weeks, 2 weeks, and maybe months pa yung iba na magmamanifest. Para sa mga registered guidance counselor tulad ni Julien, kayang iwasan ang mga ganitong pangyayari. Sabihin natin may batang hindi kumikilos ng tama, pero pag kinausap mo, mapakinggan mo ang kanyang kwento, then may pag-asa na matutuwid siya. Gaano po kadami yung pwede maiwasan ganito kung may guidance counselor ang mga eskwelahan? Napakarami po, napakarami. Hindi ko po ma-underscore. Sa ngayon, malaki daw ang kakulangan sa mga guidance counselor. Mula sa ideal na isang counselor kada 500 learner. Ngayon, umaabot daw ito sa isa kada 5,000 hanggang 7,000 estudyante. Para naman magpaigting ang seguridad dito sa San Jose National High School bago ito muling magbukas, sisimulan na ng kontraktor na kinuha ng lokal na pamahalaan ng Tacloban ang pagpapataas sa bakod at paglalagay ng barbed wire sa taas nito. Ipinakita ng kontraktor ang planong pagkumpleto sa bakod sa paligid ng eskwelahan. Kanina, dumating na ang ilang materyales para rito. Inanunsyo naman, Vicky, ng DepEd Region 8 na out of danger na ang isa sa mga estudyanteng sugatan, bagamat nananatili pa rin siya sa intensive care unit ng ospital. Ayon naman sa isang opisyal ng DepEd District Office dito sa Tacloban na ating nakausap kanina lang, ay responsive at out of danger na ang lahat ng 3 nilang estudyante na nasa ICU. Isang magandang balita niya sa pagtatapos ng linggong ito na naging matinding pagsubok sa kanila. Yan ang latest mula rito sa Tacloban. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Pagpapatibay sa reklamo kaugnay ng pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos ang dahilan kung bakit ipinatawag ang dating court sheriff na sinapak ni Duterte noong 2011. Pero mismong ang ex-court sheriff nanawagang huwag na siyang idamay sa usapin. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Hindi mismong ang pananapak ni nooy Davao City Mayor Sara Duterte kay dating Sheriff Abe Andres noong 2011 ang dahilan kung bakit ipatatawag ang huli ng prosecutors sa impeachment trial laban sa bise. Ihaharap siyang testigo para ma-establish ang ugali ng bise bilang pagpapatibay sa article of impeachment tungkol sa pagbabanta ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Yung ugali o yung kanyang pagiging violente ng ating Vice Presidente ang magiging purpose po ng usapin dito. Under the rules, it is allowed to present evidence to establish behavioral pattern, to establish propensity of a person to resort to violence, for example. It also speaks about the attitude that she is, yung impunity, the culture of impunity that we would try to address. Pero panawagan ng dating sheriff sa isang post, wag na siyang isama sa tinawag niyang partisan political matters. Noon pa man daw ay ayaw na niyang magkomento sa naturang insidente. Sabi ng House Prosecution Panel, mahalagang witness si dating Sheriff Abe Andres. Pero ang star witness daw sa article of impeachment tungkol sa pagbabanta ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ay ang bise mismo. Dahil kitang-kita naman ho dun sa mga video footages na which was made publicly available, yung subject utterances niya. So hindi na ho namin kailangan mag-present pa ng ibang witness to prove those matters. Si Mary Grace Piatos naman na inilista ng prosekusyon bilang witness, smoking gun kung ilarawan ni House Prosecutor Terry Lidon. Mary Grace Piatos does not exist. Those who received the confidential funds indicated under the confidential funds might probably a made-up character. If she does not appear, just supports our position that she's a made-up person. May ituturing na hostile witness o kontra sa interes ng prosekusyon sina Office of the Vice President o OVP Chief of Staff Zulaika Lopez.
dating OVP spokesperson Reynold Munsayak at dating Department of Education o DepEd spokesperson Michael Powa. Walang problema ayon kay Powa kung hindi ito sasagasa sa trabaho niya bilang impeachment lawyer ng bise. Ayon sa prosecution, kailangang sumunod sa impeachment court ang mga ipatatawag bilang testigo. The impeachment court has the power to compel people to attend them and to cite them in contempt if they continue to refuse to heed such directive. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Sa unang pagkakataon ay nasilip na ang punto por puntong sagot ni Vice President Sara Duterte sa bawat alegasyon sa Articles of Impeachment laban sa kanya. Kabilang dyan ang manoy pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos na anyay bahagi ng freedom of expression. Ang iba pang tugon sa pagtutok ni Joseph Moro. Nakuha ng GMA News ang formal na sagot ni Vice President Sara Duterte sa 4 na articles of impeachment laban sa kanya. Sa dokumentong may petsang May 25, 2026, isa-isang sinagot ni Duterte ang mga articles of impeachment ng prosekusyon laban sa kanya. Sa umunay bantang ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez noong November 23, 2024. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Sinabing ito raw ay freedom of expression o kalayaan sa pagpapahayag bilang pagpapakita ng pagkontra sa mga polisiya ng Administrasyong Marcos. Protektado daw ng konstitusyon di lamang ang mga pahayag na magandang pakinggan, kundi pati yung nakakasakit, nakakagulat o nakakabahala. Wala rin daw ipinakitang pruweba na talagang may kinontratang assassin para patayin ang Pangulo, unang ginang at dating speaker. Iginit ni Duterte na wala raw pagbabanta dahil sinagot lamang niya ang tanong ng reporter ukol sa umunoy operasyon laban sa pamilya Duterte. Sa aligasyon naman ng prosekusyon na hindi maipaliwanag na yaman ng mag-asawang Duterte dahil 30 million pesos lamang ang kanilang kita pero tumaas ang kanilang net worth ng 80 million pesos, bagay na hindi rin daw inilahad ng bise sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa sagot ni Duterte, sinabi niyang walang ebidensyang isinumite para patunayan ito. Hindi rin daw impeachable officer ang kanyang asawa at isinama ang kita nito sa kita ng vice-presidente para palubohin ang kanyang income at palabasing kaduda-duda ito kahit hindi naman daw. Sa alegasyon namang nasa 6.7 billion pesos ang transaksyon sa account ng mag-asawang Duterte mula taong 2007 hanggang 2024. Dagdag niya, labag daw sa batas ang pagsasapubliko ng report na ito ng Anti-Money Laundering Council at hindi raw ito dapat ginagamit. Lalabanan daw nila ito sa tamang panahon. Sa inilabas namang dokumento ni dating Senador Antonio Trillanes IV tungkol sa umunoy mga transaksyon na may kinalaman sa droga, sinabi ni Duterte na mga dokumento kung totoo man daw mga ito ay labag sa Bank Secrecy Law at hindi maaaring gamitin sa korte. Tungkol naman sa umunoy pagwawaldas ng bise sa lampas 600 milyong pisong confidential funds, matatandang sinabi na nagpakilalang malapit kay Duterte na si Ramil Madriaga na personal siyang inutusan ni Duterte para i-deliver ang pera mula sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP sa Laguna at Quezon City. Tugon dito ng bise, inamin na mismo ni Madriaga na may galit lamang ito kay Duterte dahil hindi siya tinulungan ng makulong ito para sa kidnap for ransom. Wala rin daw pruweba na personal na nakinabang si Duterte. Regular daw ang release at paggamit ng confidential funds base na rin sa mga dokumento ng prosekusyon. At hindi pa rin daw pinala mga notice of disallowances ng Commission on Audit sa paggamit ng confidential funds. Tungkol naman sa umunoy panunuhol at korupsyon sa Department of Education, sinabi ni Duterte na biguraw ipakita na galing kay Duterte ang pera at nanuhol siya para impluwensyahan ang procurement process sa DepEd. Sa kabuuan, hiniling ng kampo ni Duterte sa Senate Impeachment Court na ibasura ang kaso laban sa kanya dahil kapos ito sa hinihingi ng konstitusyon para sa isang impeachment proceeding. Ang palitang ito ng mga aligasyon at ebidensya sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at mga prosekutor ang lalabas, titimbangin at huhusgahan ng mga senator judges sa impeachment trial na inaasahang magsisimula sa susunod na buwan. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.
Happy Friday, chikahan mga kapuso! Dinagsa ang pagdiriwang ng Regada Water Festival sa Cavite City na mas pinasaya dahil sa hatid na performance ng mga kapuso stars. Narito ang report ni Diane Localiano ng GMA Regional TV. Hindi lang puro basaan. Tagtad pa ng iba't ibang aktibidad ang mahigit 2 Regada Water Festival ng Cavite City. Naging extra special pa ang selebrasyon sa pagdating ng Kapuso Stars kabilang ang cast ng GMA Afternoon Prime Series na kamao na sina Katrina Halili at Chanty Videla. Present din si Sparkle star Vince Maristella. At TikTok Clock and All Out Sundays diva, Hannah Prisilas. Dagsa ang libo-libong festival goers para makisaya at makibasa kasama ang kanilang paboritong stars. Naging memorable din ang pista para sa mga Kapuso stars, lalo na't first time nila sa Regada Water Festival. Grabe, kanina pa lang sa biyahe nakikita namin sa van na sobrang saya nilang panoorin, na talagang nagbabasaan sila. Kung next year, kung pwede lang pupunta ulit ako dito. First time ko dito sa Cavite City, sa Regada Festival. Sobrang welcoming. Wow, sobrang warm ng tanggap nila po sa amin. Tsaka masaya, ang saya-saya. Basang-basa silang lahat. Alam ko na may mga lapis din po or fans ko dito sa Regada Water Festival. And first time ko rin po kasing may experience to. So I'm just really excited for the whole experience po. Excited na excited ako makita ang mga fans ko. At sa tingin ko, excited din silang basain ako. Dahil nandito tayo sa Regada Festival dito sa Cavite. Mula sa GMA Regional TV, Diane Localiano, nakatutok 24 oras. Isinalang na sa counseling at intervention ang dalagitang nag-post ng posibleng pamamaril o pananaksak sa kanyang high school sa Tolosa, Leyte. Naghigpit na sa paaralan na nasa kalapit bayan lang ng Tacloban kung saan may 3 napatay sa pamamaril. Nakatutok si Nico Sereno mula sa GMA Regional TV. Isang araw lang matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, nang i-post naman online ang babalang may mangyayari umanong pamamaril o pananaksak sa Tolosa National High School sa kalapit bayan na Tolosa, Leyte. Kapansin-pansin ang pinaigting na seguridad sa paaralan nang puntahan ng GMA News Bisdak team. Pero wala ang principal na hihingan sana ng pahayag kaugnay ng post ng isa nitong 14 na taong gulang na estudyante. Monitoring pa kami sa bata at saka dun sa school nila. Palagi po kaming may dinideploy doon na mga pulis. Mayroon naman silang mga security guard dun sa school at saka tumutulong din yung mga barangay tanod para ma-prevent natin kung ano man may mga krimen. Isinalang na ang dalagitang nag-post ng banta sa Counseling at Intervention ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO. Sa pagsusuri ng psychiatrist ay nalamang may iniindang problema ang dalagita na gumawa pa ng ibang social media account para sa post. Nakarating ang post kay Senator Bam Aquino kaya ipinaalam kay Interior Secretary John Vic Remulla. Sa family medyo merong konting problema, tsaka yung bata nabubuli po siya. Grade 9 pa lang daw, nabubuli na sa school until now ng mga classmates niya. Nag-amin po siya na siya sorry din siya po sa parents niya. Rekomendasyon ng social worker, huwag munang ibalik sa face-to-face class ang dalagita at isa sa ilalim muna sa modular learning. Kukontinue ko po yung pag-visit sa family, no? Hindi lang sa kanya, pati yung family, kailangan ma-serve, no? Tsaka mabigyan din ng karapat-dapat na serbisyo galing sa LGU, tsaka sa government natin. Tsaka ongoing din yung counseling. Nangako naman ang munisipyo na tutulong sa pag-agapay sa estudyante. Hindi lang hanggang doon lang, so up to the last day na siya itong bata, makarecover na. Maging alerto kami. Abiso ng pulis, maging mapanuri sa mga social media posts. Huwag tayong magbibigay or magpo-post ng mga hindi makakatulong. Di ba may kasabihan na tayo na think before you
click. Mula sa GMA Regional TV, Nico Sereno, Nakatutok 24 Oras. Mga kapuso, kaugnay pa rin sa pagkamatay ni na Rene Baterbonia at Divine Adili, humarap na rin sa National Bureau of Investigation ang presidente ng Ateneo de Manila University. Nakatutok si John Consulta. Sa pagpunta kanina sa National Bureau of Investigation ni Father Roberto Bobby Yap, ang presidente ng Ateneo de Manila University, isinumiti niya ang mga dokumento na pinasumpina ng NBI. Kaugnay ito sa pagkamatay ng mga Ateneo athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon sa ating source, sinigot daw ni Yap ang mga tanong ng NBI agent on case, bagamat may ilang tanong na hindi niya direktong sinagot. We have been since day one with the Baterbonia and Adili families. We have condoled with them, we have apologized, we continue to condole with them, we continue to apologize. And we have offered and have given support and assistance to them, and we will continue to do so over several years. Nauna nang humarap sa NBI si Tab Baldwin, ang nakaupong coach ng Ateneo Blue Eagles nang mamatay sina Baterbonia at Adili. Ayon sa source, 4 na tanong lang umano ang sinagot niya at isinumite na lang ang kanyang sworn affidavit. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, itatrato nila ng patas ang mga sangkot sa pangyayari. We will be fair, we will be professional dito. Kung ano at saan tayo dadalhin ng mga ebidensya, doon natin dadalhin yan. Naihain na kanina ng PNP-CIDG ang rekomendasyon nito para kasuhan ng paglabag sa anti-hazing law si Baldwin at 10 pang miyembro ng coaching staff at personnel ng Ateneo Men's Basketball Team. Sa tanong kung pwedeng pagsamahin ang ifinile na reklamo ng CIDG at ihahaing reklamo ng NBI. That is the option and the prerogative of the Department of Justice. Kung ano yung findings namin, we will continue to finish it and submit it with the DOJ for them to use it also for proper disposition kung ano yung mga ma-file man na kaso. Sa Lunes, inaasahang harap ang 5 tao pang pinasumpina ng NBI, maging ang pagdating ng mga karagdagang dokumento mula sa kampo ni Father Roberto Yap para kumumpleto sa sinasagawang investigasyon ng NBI Homicide Division. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Very supportive ang fans sa love life ni Sanya Lopez na recently ay nakakuha rin ng approval mula sa kanyang kuya Jack Roberto. Pero di lang yan ang kilig na hatid ni Sanya dahil magka-comeback din ang tambalan nila ni Gabby Concepcion simula Lunes. Makichika kay Athena Imperial. At tinuro ako to, Melody! May magbabalik para magpakilig. Sir, kailan niyo naramdaman yung kuryente? Puti dumating ka. Doon ko unang naramdaman yung kuryente. Yan ang tambalan ni Sanya Lopez at Gabby Concepcion sa seryeng First Yaya. Mapapanood na yan simula Lunes, June 29, 9:35 p.m. sa GMA at 11:25 p.m. sa GTV. Bago yan, napalaban sa isang extensive physical activity si Sanya Lopez at ang kanyang fans para sa kanilang 10th anniversary. Nag-hiking at nagtanim ng mga puno ang grupo sa bahagi ng Sierra Madre Mountains sa Antipolo. I really wanted to give back to our Mother Nature. Maganda rin na nangyari kasi syempre nagiging healthy pa tayo at the same time. Hindi lang yung nature ang napapaganda natin, kundi yung mga sarili natin dahil talagang pataas, paakyat, so napapalaban talaga tayo. Thankful si Sanya sa kanyang supporters na nakasama niya. As fans na naging friends na rin ni Sanya, happy sila sa relationship status ng Sparkle actress. Mas gusto ko lang rin naman na private muna yung life natin na yon, pero sila naman din, in fairness sa Sanya Warriors, nakakatuwa sila na alam mo yung support sila. Kung sino man yan, kung sino yung makapagpasaya sa'yo, masaya din sila. Happy rin si Sanya na approve sa kanyang kuya Jack Roberto ang boyfriend na ipinakilala na niya. Yung kuya ko yung tumayong tatay na sa akin eh. So ngayon na kung makakahanap man ako ng partner, kung siya na ba talaga, syempre yung trust ng kuya ko, sana hindi masira yon. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Naaresto na ang 3 sa 4 na suspect sa paumaril ng isang college graduate sa Pantukan, Davao de Oro. Kabilang sa posibleng motibo ayon sa pulisya, love triangle. Nakatutok si Sara Ilomen Velasco ng GMA Regional TV. Tinangkapang tumakas at hostage ng lalaking ito ang sariling anak pero naaresto pa rin siya ng mga otoridad.
Isa siya sa 4 na sospek sa likod ng pamamaril ng isang college graduate sa Pantukan, Davao de Oro kahapon. Nag-save niya anak niya, tinakbo niya, pero so far napasipay naman po ng mga pulis natin. Naaresto rin ang 2 pa niyang kasama habang patuloy na hinahanap ang ika-4 na sospek na hinihinalang karelasyon ng biktima. Personal na alitan at love triangle ang posibleng motibo sa krimen. We are looking for personal grudge and love triangle, which indicate as the most probability na yun ang motive po. Mag-aalauna ng hapon kahapon nang maganap ang pamamaril habang sakay ang biktima sa isang minivan. 4 na bala ang tumama sa biktima. Stable na ang kanyang kondisyon. Tutulungan siya ng munisipyo na nakikipag-ugnayan na rin sa investigasyon. Mula sa GMA Regional TV, Sara Hilomen Velasco, nakatutok 24 oras. Hindi pa rin binuksan o minarkahan sa pre-trial conference ang selyadong kahon ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa sa gitna ng pagtutol ng defense team. Pero may pwede pang gawin, ayon po yan sa dating Commissioner ng Bureau of Internal Revenue. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. There being no further matters at this stage, this pre-trial conference is hereby concluded. Natapos ang pre-trial conference kahapon nang hindi nabuksan o namarkahan man lang ang kahong ito na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na si Attorney Mans Carpio. Ito rin ang kahon galing sa Bureau of Internal Revenue o BIR na ipiniresenta noon sa House Committee on Justice. Sinubukan noong buksan pero natalo ang mosyon ng pagbutuhan ng mga miyembro ng komite. Sa pre-trial conference, sinubukan muli ng prosecution na pabuksan ang kahon at pamarkahan ang mga dokumento pero tinutulan ito ng defense team ng bise. Ang naging huling pasya, sa mismong impeachment trial na lang ito talakayin. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, nasa custody ng kanyang opisina ang naturang kahon. Sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian, pwede naman daw magmarka ng ebidensya kahit gumugulong na ang trial na magsisimula sa July 6. Hindi naman yan magkakaroon ng delay dahil hindi naman kung magkakaroon ng pasya ang impeachment court ay doon na rin i-mark yan. No? Pwede naman i-mark yan during the morning. Ginawa yan yung during the corona impeachment. Sabi ng prosecution, wala dapat question kung anumang ebidensya ang nais pamarkahan nila. It only speaks to us one thing, no? Na parang takot sila mabuksan itong box na ito. No? Baka ito yata yung smoking gun. Very important po yan doon sa unexplained wealth, no? This is the only way we can actually explain kung tama ba po yung naka-reflect sa SALN na declared asset, declared liability at saka yung legal lawful income na tinatanggap na ating Vice Presidente. Sagot naman ng kampo ng bise, walang kapangyarihan ng clerk of court na maglabas ng ruling sa anumang motion nila. Impeachment court daw ang magre-resolba nito. Nararapat din daw na mabigyan sila ng pagkakataong sumagot sa manifestation ng prosecution. Bagay na isusumiti nila sa araw na ito. Si dating Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Menares, nagbabala na malinaw sa batas na hindi basta-basta binubuksan ang tax records ng isang tao dahil sa karapatan nito sa privacy. Dahil naisumiti na raw ito sa impeachment court, may paraan daw para mabuksan ito. If you want to disclose it, you have to, BIR have to ask for permission from the President of the Philippines. Then secondly, you can only disclose it because there's to a foreign government because of the exchange of information. So in this instance, all you have to do is ask permission from the President. Sa July 6 na ang simula ng paglilitis sa bise. Sabi ni Senador Panfilo Lacson, isa sa tatayong senator judge sa trial, dapat payuhan ng impeachment court ang defense at prosecution na iwasang magkomento sa merits ng kaso. Hirit ng senador, nagsimula na raw kasi ang NIA trial, hindi sa korte, kundi para makuha ang loob ng publiko.
Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Humarap sa Quezon City Regional Trial Court ang isang state witness para sa mga kaso kaugnay ng missing sabongero na inilipat na roon mula sa korte ng Santa Cruz, Laguna. Sa 19 na complainant, 3 na lang ang dumalo. Nakatutok si Oscar Oida. Naka-bulletproof vest at helmet at gwardyado ng mga tauhan ng Department of Justice o DOJ si Ella Kim Patidongan nang nagmamadali siyang ipasok sa Quezon City Hall of Justice. Isa siya sa mga state witness para sa kaso kaugnay ng mga missing sabongero na inilipat na sa Quezon City Regional Trial Court mula sa Santa Cruz, Laguna. Dito na itutuloy ang pagdinig ng mga kaso, bagay na hiniling ng ilan sa mga complainant. Medyo madali na po kasi sa aming pumunta dito, mas malapit na po kaysa dun sa Santa Cruz, kaya mas madali po namin mapupuntahan. Yun nga lang, ayon kay Dayan Loyola, 3 na lang umano silang dumadalo sa mga pagdinig mula sa dating 19 na complainant. Siguro, yun na po talaga yung desisyon nila. Hindi naman na po namin yun mababago kahit na ano pong mangyari. Pero kami po yung mga natitira, patuloy pa rin po kaming lumalaban. Ngayong araw din ang schedule ng pagpapatuloy sa pagdinig ng petisyon ng mga akusado na makapagpiyansa. Pero nang kumustahin ang isa sa mga abogado ng mga akusado, tumanggi itong magbigay ng anumang pahayag sa harap ng kamera. Anya, may umiiral na gag order at iniiwasan nilang makontempt ng korte. Namataan din ng media ang pagpasok ng abogado ni Atong Ang na si Attorney Gabriel Villarreal pero di na ito nagbigay ng pahayag. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Nakuhaan ng armas ang 2 estudyante sa Apari, Cagayan. Sa inspeksyon kanina, nabisto ang dalang caliber 38 na baril ng isang grade 10 student sa Apari School of Arts and Trades. Kutsilyo naman ang bitbit ng isa pang kaeskwela. Depensa nila para ito sa kanilang seguridad laban sa kanila umanong kaaway. At dahil nga sa insidente, mas pinaigting ang seguridad sa mga paaralan sa Cagayan. Nasa kustodiya ng DSWD ang 2 para sa counseling. Sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Francisco nitong Biyerkules, isang motorista ang muntik ng tangayin ng malakas na hangin sa Macataw, Batanes. Mga kapuso, dinig ang malakas na hampas ng hanging pahirap sa mga dumaraang motorista sa Paderes Viewpoint. Sa kuhang ito ni Hughes Cooper Jihan, kitang dilipad pa ng hangin ng sota tsinelas ng isang rider. Nagtulong-tulong na lamang ang ilang motorista upang dahan-dahang makaandar ang motorsiklo at pansamantalang maitabi muna sa gilid ng kalsada. Ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong drainage system sa bahagi ng Araneta Avenue sa Quezon City. Ang dating lagpas-taong baha na inaabot ang ilang oras bago humupa, minuto na lang daw ang hihintayin. Nakatutok si Ivan Mayrina. Tumirik ang bus na ito sa taas ng bahang dulot ng pagsasabay ng super bagyong Karina at Habagat sa Araneta Avenue sa Quezon City noong July 2024. Ang mga hindi na makalangoy palabas o makakyat sa bubong ng bus, sinaklolohan ng mga residente. At naulit pa yan nang bahain ulit ang Araneta Avenue noong August 2025 dahil lang sa thunderstorm. Kaya naglutangan ng mga sasakyan. Tuwing huhupa ang baha, nalalantad ang problema. Sandamakmak na problema sa basura. Kaya naman isang Araneta Avenue sa mga pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga flood control project ng pamahalaan. Nang kausapin kanina mga taga-barangay Tatalon na dinadaanan ng Araneta, sinabi nilang mukhang effective naman ang proyekto sa mga ulan nitong mga nakaraang linggo. Kung dati abot second floor, ngayon mas mababa na umanong baha kung meron man. At kung dati oras ang binibilang bago humupa, ngayon minuto na lang. Kung maalala ninyo, nung nakaraan, nandito rin kami, ipinakita natin yung napakalaki na mga tubo, na goma, na bago, na yun ang in-install natin dito para makapag-drain na mabilis at hindi na magbaha dito. Ayon sa Pangulo, kalahati pa lang ito sa balak pampalawakin drainage system sa Araneta. Sa dami ng basura, kailangan talaga
Meron tayong isang sistema para alam na natin kapag uulan ng malakas ay tiyakin natin na lahat ng basura ay makolekta at pagkatapos ng ulan ay may madadala pa rin basura, magdideclogging ulit. Hindi naman tumitigil ang MMDA sa paglilinis hindi lang sa Araneta, kundi sa buong Metro Manila. Pero pansamantalang ginhawa lang yan kung tuloy-tuloy ang hindi tamang pagtatapon ng basura. Sana po ay tulong-tulong po tayo. Wag po tayong magtatapon ng mga sari-saring mga basura sa kahit saan dahil po ito'y mapasok sa mga drainage system kaya nagkakaproblema po pagdating ng pag-ulan. As long na tama ang gagawin, hindi na nakawin ng pera, tama ang gagawin, tingin ko kahit paano, may ibsan talaga natin yung pagbali. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Umakyat pa sa 235 ang nasawi sa magkasunod na magnitude 7.2 at 7.5 na lindol sa Venezuela. Mahigit 4,000 naman ang sugatan. Isa sa mga nasagip sa 24 oras ng search and rescue operations ang lalaking ito na nabagsakan ng gumuhong restaurant sa La Guaira State. Pero marami pang hinahanap at pinangangambahang natabunan sa mga gumuhong gusali at bahay. Posibleng 46,000 pa ang nawawala ayon sa isang website tracker. Hindi rin bababa sa 8 ospital ang nawasak. Napinsala pati ang headquarters ng Venezuelan Red Cross. Nakikipag-ugnayan na po ang gobyerno sa mga pribadong kumpanya para mapabilis ang rescue at pagdadala ng heavy equipment lalo na sa La Guaira at Caracas na itinuturing na disaster zone. Nagpadala na ng tulong sa Venezuela ang iba't ibang bansa gaya ng Amerika, Spain, Mexico, Panama, Chile at El Salvador. Batay sa predictive modeling ng United States Geological Survey o USGS, posibleng libo-libo ang nasawi dahil sa mga pagyanig. Mga kapuso, wala ng bagyo na umiiral sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nakalabas na kasi pareho ang 2 bagyo, ang Bagyong Francisco, bandang alas 7 kagabi, at ang Bagyong Gardo, pasado alas 9 ng umaga kanina. Pero dahil sa iba pang weather systems, gaya ng habagat pati ang localized thunderstorms, may mga pag-ulan pa rin mararanasan sa mga susunod na araw. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas ng umaga sa Bataan, Zambales, Bicol at Palawan. May mga kalat-kalat din na ulan sa Visayas. Pagsapit ng hapon, mas marami ng uulanin kasama ang halos buong Northern at Central Luzon, ilang bahagi ng Bicol Region at malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Posible ang matitinding buhos ng ulan na pwedeng magpabaka o magdulot ng landslide. Halos ganito rin ang panahon sa linggo. Mas mataas ang tsansa ng ulan sa hapon at gabi. Ganyan din sa Metro Manila. Nananatili rin ang posibilidad ng ulan sa ngayon. Wala pang bagong sama ng panahon na nakikitang nagbabadyang makakaapekto sa bansa. Pero patuloy na mag-monitor dahil maaaring may panibagong low pressure area na lumapit sa PAR sa mga susunod na araw. Trending ang recent photos ni Barbie Fortesa na naka-wedding gown at may intriguing caption pa. Ano kaya ang meaning niyan? Ichichika ni Nelson Canlas. Usap-usapan ang recent post ni Barbie Fortesa na nakatrahe de boda while walking down the church aisle. May 2 pang singsing at ang caption niya, "I've waited for this for so long. Nobody can ruin my big day." With a ring emoji pa. Naintriga dito ang netizens, lalo na ang mga friends ni Barbie, na nag-congratulate pa sa kanya. Ang real na real bridal glow ni Barbie para sa pinagbibidahan niyang upcoming movie na Saving Cherry. Busy rin si Barbie sa upcoming series na Honor Thy Mother, kasama si megastar Sharon Cuneta, John Estrada at Khalil Ramos. Pero kapag off-taping, aside from running, cafe hopping at food trip, nanonood ng theater plays si Barbie. Napahanga si Barbie sa galing ng paglalahad at kabuluhan at halagaan ng theater plays sa ating bansa. It was so smart, it was so funny that you have to take it seriously. That's all I have to say. The rest, you just have to see for yourself. Ayon sa Kapuso actress, isa sa mga dati niyang pangarap ang umarte sa teatro. I just need to gather more courage and confidence maybe. And I guess
I'm just wishing and hoping for a very good material na worth it talagang pagtuunan ng oras. Ang nakita natin yung finished product na pero yung paggawa niyan mabusisi talaga. So, I think mas yun yung kailangan ko pang paghandaan. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Viral ang isang ambulansya ginamit umanong pampasyal ng mga opisyal ng isang barangay sa Bulacan. Pero pagpalag ng kagawad na sakay nito, may ihahatid lang silang pasyenteng may anxiety attack. Nakatutok si Jonathan Andal. Ambulance, Barangay Baritan, San Miguel, Bulacan. Viral ang videong ito ng ambulansya na may tatak ng Barangay Baritan, San Miguel, Bulacan. Ayon sa uploader, kuha ang video sa St. Andrew Kim Taegon Shrine sa Bocaue noong June 19. Anya, akala raw niya may emergency roon. Pero nang bumaba ang mga sakay ng ambulansya, nagpa-picture lang sila. Nakita ko kasi ang sakay ng ambulansya is group of people. And then bumaba na sila, dun ko napatunayan na hindi ito isang emergency. At isa lang siyang leisure. At alam ko mamamasyal lang sila. Kung alam mo mga FX, pampasahero, sa van, ganun. Ganun yung setup. Nakausap ko sa telepono ang isa sa sakay ng ambulansya, isang kagawad ng Barangay Baritan. Hindi raw sila namamasyal. Dumaan lang daw sila sa simbahan na malapit sa pagdadalhan ng kasama nilang pasyente. Hindi po yun pasala na ginawa po namin. Kumbaga, kinuha na rin po talaga namin yung pagkakataon kasi nandun na po kami. Yung pagkakataon magpa-picture po talaga. Meron anyang anxiety attack ang pasyente. Nadadali nila sa bahay ng kamag-anak nito para manghingi umano ng tulong pinansyal pampacheck up. 7 raw silang magkakasama noon at pawang miyembro ng isang simbahan at pinag-prayer healing nila ang kasamang pasyente. Paglilinaw pa niya sila ang nagpagasolina sa ambulansya. Aminado rin daw siyang nagkamali sila. Aminado naman po kami doon, hindi po gano'n ka-emergency po yun. Pag sinabing ambulance, talagang patient. Kaya nga lang po, sabi ko, hindi po ba maituturing sa klase po natin ngayon ang mga may anxiety attack na talagang, katulad nga niyan, sa totoo lang sir, bumabagabag sa kanyang isipan yung naging issue na yun. Aminado ang kapitan ng Barangay Baritan na mali ang nangyari. Hiniram daw sa kanyang ambulansya nang nakausap naming kagawad na siya ring leader ng simbahan sa kanilang barangay. Basta pinahiram ko lang po yung ambulans sa kanila. Kung ang sabi nila, punta po sila ng simbahan, may dala po silang sakit, hindi po ng tulong. Hindi na po mangyayari siguro yung ganong sistema. Pondo ng barangay at ng munisipyo ang pinambili ng ambulansya nang hingi na umano sila ng pasensya sa kanilang mayor. Sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, maituturing itong malversation of public property at dapat ihabla sa sangguniang bayan ng kanilang munisipyo. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Nagkabarilan sa bahagi ng Bocaue Toll Plaza sa North Luzon Expressway kaninang hapon. Base po sa inisyal na impormasyon, engkwentro yan sa pagitan ng mga tauhan ng Bulacan Police at isang umunoy robbery hold-up group. Dahil sa insidente, bumigat ang daloy ng trapiko sa bahagi ng NLEX na pinangyarihan ng insidente. Bumabot pa sa halos 1 kilometro ang pila ng mga sasakyan kanina hanggang humupa sa tinatayang 300 metro na lang. Nagpapatuloy pa ang investigasyon. Mga kapuso, tumangging humarap sa pagdinig ng Senado kaugnay ng Tacloban School shooting ang developer ng violenting online game na Gorebox. Ano nga bang makikita sa larong ito na sinasabing kinahimalingan ng isa sa binatilyong shooter? Nakatutok si Bea Pinlac. Sa unang tingin, mukhang pambatang computer game na mala Minecraft at Roblox. Pero welcome to Gorebox, where brutality knows no bounds. Ito ang Gorebox na likha ng German game developer na F2 Games at libreng nada-download para sa PC at Android devices. Dahil violent ang nilalaman, hindi na namin ipapakita ang ilang bahagi ng trailer. Pero kasama rito ang barilan, rambulan at mga madugo at karumal-dumal na misyon. Isa itong tinatawag na sandbox video game kung saan pwede kang magdisenyo ng mga karakter at gumamit ng iba't ibang uri ng armas at pampasabog. Kaya ang Pan-European Game Information o PEGI, ang standard video game rating system ng Europa, binigyan ito ng rating na PEGI 18. Ibig sabihin, for adults only. Pero ang video game na ito,
sinasabing kinahumalingan umano ng isa sa estudyanteng shooter sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kaya naman sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children sa susunod na linggo ukol sa Tacloban school shooting, gusto sanang ipatawag ni Committee Chairperson Senator Risa Ontiveros ang developer ng Gorebox na si Felix Philip. Pero ayon kay Ontiveros, sa ipinadalang tugon ni Philip, tumanggi siyang humarap sa pagdinig. Dismayado si Ontiveros dahil marami pa naman daw sana siyang nais itanong sa game developer. Sabi pa ni Ontiveros, hindi naman niya sinasabing isang laro lang ang dahilan ng trahedyang ito. Pero kung meron daw online environment na maaaring naging bahagi ng pagkalantad ng mga bata sa karahasan, dapat daw siyasatin ito. Sa pahayag naman na pinadala niya sa GMA News, sabi ni Philip, bagamat tumanggi siyang dumalo sa Senate hearing, handa naman daw siyang makipagtulungan sa hiwalay na investigasyon. Tulad daw ng ibang tao, gusto niyang ma-establish ang facts at sa abot ng kanyang makakaya ay tutulungan daw niya ang mga otoridad sa Pilipinas na kanya na raw kausap. Bilang respeto raw sa pamilya ng mga biktima, hindi na raw siya magbibigay ng mga spekulasyon habang nangyayari ang investigasyon. Pero giniit niya, nilikha ang Gorebox para sa adult audience. Hindi raw ito nilikha para sa mga player na under 18 years old. Nauna rito ay pansamantala ng ipinagbawal ng CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang Gorebox sa Pilipinas. Bea Pinlac, nakatutok, 24 oras. Katatanggap lang na balita ni Yanig ng magnitude 6.6 na lindol ang Mindanao ngayong gabi. Ayon sa Feebox, naitala ang epicenter niyan sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Patuloy pong umantabay sa GMA News at GMA News Online para sa karagdagang update. Bukod sa magagandang tanawin, babaunin din ni Kapuso star Ruru Madrid ang ilang mga natutunan sa Basilan nang i-shoot ang kanyang unang Cinemalaya film. Puspusan na rin ang kanyang paghahanda para sa seryeng Hari ng Tondo. Makichika kay Nelson Canlas. Ikinatuwa ng netizens ang recent post ni Ruru Madrid sa pagbisita niya sa Basilan. Doon daw, nakilala niya ang mga kababayan nating sinusubaybayan siya simula pa noong ginagawa niya ang lolong. Nakuhanan rin niya ang ginintuang takip silim sa lugar, pati na ang magandang moonshot na tila wini-welcome siya sa Basilan. Sa caption, ikinwento ni Ruru na feeling at home siya sa Mindanao, lalo pat may tugong Sambuangueño siya. Sa IG post din, ipinakilala niya si Edgardo Reyes, ang karakter na kanyang gagampanan sa 2026 Cinemalaya entry na Hand of God. Isang sundalo na ipinadala sa isang remote village sa Mindanao. Ayon kay Ruru, minanifest niya raw at natupad ang makasali siya sa Cinemalaya. It's actually my first ever Cinemalaya film. Sobrang na-manifest ko to. Sana makagawa ko ng Cinemalayan. I'm very excited. It's a year of expansion at kumbaga exploration kung ano pa ba yung kaya kong i-push sa sarili ko at sa limits ko. Grateful si Ruru sa mga bagong nakilala at mga kwentong babaunin daw niya habang buhay. Bukod sa pelikula, busy rin ang Sparkle Artist sa taping ng kanyang upcoming series na Hari ng Tondo, kasama si Kapuso drama king Dennis Trillo. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Happy weekend, Iya. Salamat sa iyo. At welcome back. Ay, salamat. Happy naman na andito ka na. Welcome back, ma'am. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangyo. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakaduto kami 24 oras.